Lumalakas yung ugong-ugong na ang Converge guard na si Aljun Melesio ay matitrade sa Magnolia dahil kapipirma lamang ng kontrata ng veterano si Alex Cabagnot dito sa FiberXers at hindi naman yan papipirmahin ng Converge kung hindi nila gagamitin. So malamang maging parte ng rotation nila itong si Alex Cabagnot. Dahil dito ang balita baka itong Converge FiberXers ay bitawan na itong si Aljun Melesio at dalhin dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil mukhang ang gusto raw ngayon ng Converge ay makakuha ng mga iba't ibang klaseng players na mag-fit dun sa sistema nila. So, itong si Aljun Melesio ite-trade dito sa Magnolia Chicken Templados. At kung titignan natin marami ng mga ibang guards, itong Converge FiberXers, si BJ Andrade nga hindi pa nila nagagamit, isa pa nilang guard yun. At of course, andyan pa itong si Alex Stockton na nandyan rin sa lineup nila at itong si Mike Nieto na pwede rin nila na maging guard. So, ibig sabihin, loaded na yung guard lineup nitong Converge. Ngayon, pagdating dito sa Magnolia, tandaan natin na itong si Aljun Melesio ay isang backup player nitong Converge FiberXers. So, hindi kinakailangang starter ang ibigay ng Magnolia dyan. Dahil kapag napunta ito si Melesio dito sa Magnolia, magiging backup din naman siya. So, pwedeng ibigay ng Magnolia para dito kay Aljun Melesio ay itong si Joseph Eriobu o di kaya naman ay itong si Russell Escoto. Pwede yan na ibigay ng Magnolia. Magiging fair lang naman yung ganyang trade. So, Joseph Eriobu for Aljun Melesio, pwede. Madadagdagan na forward itong Converge FiberXers. Samantala naman, itong Magnolia, magkakaroon sila ng isa pang point guard. Just in case ka na magka-injury ulit itong si Paul Lee. So, babata yung backcourt ng Magnolia. Meron kang Melesio, meron kang Jerome Lastimosa. Plus, of course, nandiyan yung veterano na si Paul Lee at itong si Mark Baroka. Ang Blackwater ngayon ay posible na pumasok sa isang transaction kasama itong NLEX Road Warriors. Hindi naman sikreto na ang koponan ni Coach Jong Wichiko ay naghahanap ng isang big man na magagamit nila para makomplement yung laro ni Robert Bolick. Dahil syempre, as much as possible, gusto ngayon ng NLEX Road Warriors na mapanatili na masaya itong si Robert Bolick sa kanilang lineup. So kung sakasakali na ito nga si Robert Bolick ay gustong manatili sa NLEX, dapat ay mag-provide sila ng big man na tutulong dito. At ang isa sa nakikita natin ay makuha nila itong si Christian David mula sa Blackwater Bossing. Sa ngayon kasi walang legitimate talagang big man itong NLEX. Kung nandyan si David, yun ang makatutulong sa kanila. Magiging maganda siyang option itong si Robert Bolick kung sakasakali sa opensa. At baka dyan lumabas talaga yung potential ni David kung sakasakali. Kaya tignan natin kung sino may offer ng NLEX. Malamang ito si Michael Miranda at isang first round pick ang ibigay nila dito sa Blackwater Bossing kapalit ni Christian David. Kung ma-approve ang trade na yan, lalakas itong NLEX Road Warriors at baka matuloy na yung kagustuhan ng MVP Group na lahat ng kanilang teams ay magkaroon na ng championship dito sa PBA. Ang laking bagay niyan para dito sa NLEX dahil alam natin for a time talagang kinukonsidera na itong NLEX ay mahina na kupunan at ginagawa ng farm team dahil kinuha dyan si Calvin Octana at si Mikey Williams kaya umalis si Coach Yeng Giao. Pero kung makukuha nila si Christian David, mag-iiba ihip ng hangin at pasasabi natin na posible na talaga na itong NLEX Road Warriors ay maging isa doon sa mga teams na pwede na lumaban pagdating dito sa kampyonato ng PBA. Siyempre, mahusay na coach naman itong si Jong Wichiko at masasabi rin natin na hindi naman mapapabayaan yung kanilang lineup at baka yan ang mag-convince dito kay Robert Bolick na manatili dito sa NLEX Road Warriors kapag meron na mahuhusay na players na kasama siya sa team.